Ito ang mga karaniwang pagkakamali ng mga nag-uumpisang mga negosyante. Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at isa ring content creator dito sa Davao del Sur. At ngayong araw to mga boss na ipag-usapan natin yung mga pagkakamali ng mga baguhang negosyante. At kwento ko lang sa inyo, no, ako pala ay meron ng 9 years na experience sa pagpapatakbo ng mga maliliit na negosyo. Na-topic ko to ngayong araw na to mga boss, no, kasi kwento ko lang kahapon kasi mga boss, meron akong kakilala o kaibigan o tauhan ko dati. Meron akong tauhan dati, no. Ito yung naging staff ko o tauhan ko doon sa una kong negosyo, yung sari-sari store business dito sa Digos. At ang nangyari mga boss, no, hindi ko alam. Wala akong idea kasi 2017 pa yun, di ba? So last day lang, ngayong month lang pala na to is nakita ko siya kahapon at nag-usap-usap kami tungkol sa buhay, kung kumusta na, di ba? Hindi ako updated na negosyante na pala siya. May mga negosyo na siyang inumpisahan pa unti-unti. At na-topic niya kasi meron akong nakita kasi na last week lang, 2 weeks ago, may nakita akong nagpa-assume ng kanilang salon, no? Salon equipments. So, ngayon nakita ko, naisipan kong i-vlog to kasi karaniwang mga nag-uumpisa o gustong magnegosyo, ito yung kinababagsakan. Ito yung masaklap talaga na katotohanan pag mag-umpisa ka ng negosyo, no? Kasi ito mga boss, no, meron siyang kaibigan at nag-open sila ng negosyo. Ito yung kwento. Nag-open sila ng negosyo na yung kaibigan niya is parang sosyo sila, di ba? Sosyo sila sa negosyong kanilang pasukin. So, ang nangyari, maghati sila sa capital, pero mga boss, no, ito yung pinaka problema talaga. Ang problema mga boss, yung kaibigan ko na yun, yung tauhan ko na yun dati, ay hindi niya alam yung pinasok niyang negosyo. Problema talaga to. Problema as in problema. Kasi hindi lang siya, no? Marami pa akong kilala na sumubok, nag-umpisa, nag-start ng business na hindi mo naman alam, di ba? O parang kalokohan. Para siyang para siyang gusto niyang sumubok sa ibang bagay na wala siyang idea. Kasi sa pagnenegosyo mga boss, dapat mag-start ka kung saan ka magaling, saan ka malupit, saan ka mabangis, saan ka expert. Pero kung pinasok mo ang negosyong wala ka man lang idea, wala kang alam, nako, problema nga yan. Kasi, ba't mo sinubukan na hindi mo alam? Maaring sinubukan mo lang, nag-start ka lang, pero kung susubok ka ng negosyo na yung dapat alam mo na. Kasi, may idea ka kung paano patakbuhin. May alam ka kung paano yung pasikot-sikot ng negosyo yan. So, dapat kung mag-start ka ng negosyo, yung core gift mo o yung may experience ka dyan, may 5 years, 10 years kang karanasan dyan. Kasi katulad nga nung nangyari sa kanya, ito ay kwento lang niya rin. Ang nangyari mga boss, wala siyang idea sa pinasok niyang negosyo. Kasi yung pinasok niya ay salon din. Tapos, ang expertise niya paggawa ng braces sa ipin. Di ba? Paggawa ng pustiso, ng braces. So natanong ko, ba't ka pumasok sa ganong negosyo? Hindi mo naman alam yun. Kaya sabi niya, gusto niya lang daw subukan. So sabi ko, anong natutunan mo? Siya, never again daw. O nakakatawa siya pakinggan, pero sayang kasi yung pagkakataon, di ba? Sayang yung chance. Kasi pera yon, dugot pawis mo yon, pinaghirapan mo yung pera na pinangkapital mo sa negosyong yon, tapos wala kang idea. At ito pa yung pangalawang pagkakamali ng mga baguhang negosyante. Yung negosyo, yung negosyong pinasok mo, hindi mo alam. Wala kang idea. Ang pangalawa pang problema, ang negosyong pinasok mo ay hindi ikaw yung nagnenegosyo. Kumbaga parang ikaw yung nagkapital. Ikaw yung nagbigay ng capital. Sa magkanong sitwasyon kasi, pag ikaw yung nagkapital, nagbigay ka lang ng pera
doon sa taong magnegosyo, wala ka ng idea doon kung paano tumakbo. Kung anumang problema ng negosyo, at ito pa, dagdag ko lang. Ayon sa kwento niya, wala siyang alam sa negosyo na yon, kung paano pumasok yung pera, paano yung benta, magkano yung presyo, magkano yung sales sa araw-araw, at magkano yung expenses. Bali, ang ginawa niya lang dito is nagbigay lang siya ng capital, bumili ng mga gamit, equipments, tools, mga gamit sa salon. Pagkatapos nun, wala siyang idea. So, ang nangyari, yung gastos niya, yung expenses niya, yung capital niya, yan lang yung nakuha niyang aral. Sa pagpapatakbo ng salon business, wala siyang natutunan doon. Nagbigay lang siya ng capital. So, pangalawang pagkakamali niya yun. Para sa akin kasi, no, isa sa pinaniniwalaan ko bilang meron akong 9 years experience, no, sa pagnenegosyo. Isa sa pinaniniwalaan ko, kung magbukas ka ng negosyo, dapat alam mo yung pinasok mo. Or merong magaling. Halimbawa, dalawa kayo, partner kayo, magaling yung taong yon at ikaw rin, may experience ka rin sa pagnenegosyo. Masasabi mong may alam ka na, kasi mabudol ka lang pag hindi mo alam at hindi rin alam ng kapartner mo, mag-away lang kayo. Parang yung nangyari sa kanya. So, bakit mahalaga to na malaman mo kung gusto mong mag-start ng negosyo? Kasi sayang yung puhunan, sayang yung panahon, at sayang yung effort mo. At pagkatapos nung nalugi, o ayun na, pin-assume na lahat ng mga bagay, binigay na doon, binenta, ano natutunan niya doon sa pagkaluging yon? Di ba wala? Kasi hindi siya yung gumagawa ng negosyo, hindi siya yung nagne-negosyo, nagbigay lang siya ng capital, di ba? So, masyadong mataas yung risk noon. Para sa akin kasi, kailangan mo talagang alamin yung negosyong ginawa mo. Hindi lang tsamba-tsamba, kasi yan walang tsamba talaga sa pagnenegosyo. Kung ano man ang meron ka ngayon, o kung ano man ang narating ng ibang tao, kinumpara mo yung sarili mo, hindi nila nakuha yan overnight, no? Talagang mahabang proseso ang pagnenegosyo. Hindi siya madali, sobrang hirap, napakahirap, grabe ang sakit ng ulo, sobrang sakit ng ulo, no? Ganun ang mundo ng pagnenegosyo. Masyado siyang mahirap. Kung hindi kaya ng pag-iisip mo, tsak mababaliw ka lang kung konti lang yung pag-uutak mo. So, kailangan nakahanda ka dito, no? Ako kasi, yung prinsipyo namin sa aming negosyo, no, kailangan namin mag-improve, no, sa araw-araw. Kailangan namin may matutunan kami, at kailangan namin mabago yung pag-iisip namin. Kailangan namin mas mataas pa yung goal namin, yung pangarap namin, kaysa sa problema namin. Kasi napakadaming problema talaga, ano, sa pagpapatakbo ng negosyo. Katulad ng yung dati kong business, yung beef pares. Grabe talaga, doon nahasa yung pag-uutak ko. So, sa gusto mag-start ng business dyan, dapat kung mag-business ka, dapat alam mo, no? Alam mo yung negosyong pinasok mo, hindi lang magbigay ka lang ng capital at yun na, at pinabayaan mo na. So, malaking pagkakamali yan. Wag mo yan gawin kung mag-start ka ng negosyo. Wag mong ibigay yung pera sa kamag-anak mo, sa kaibigan mo, sa kapitbahay mo, para magpatakbo sila ng negosyo. Dapat ikaw yung humawak ng pera, ikaw yung magpaikot, para marami kang matutunan. Sa akin mga boss, nung paniniwala ko sa pagnenegosyo, para siyang pag-aaral. Maaring 5 to 10 years ang experience na danasin mo para may matutunan ka. Para siyang laging may exam, no? Laging may exam sa buhay pagnenegosyo. Dapat ang goal mo lang ay hindi kumita. Ang goal mo lang ay matutunan, no? May matutunan ka araw-araw, at yun na nga, i-apply mo, i-improve mo, mag-innovate ka araw-araw, at dapat bawat lugi, bawat sablay, mabago mo. Mag-upgrade ka.
So, yan lang mga boss, no, naikwento ko lang kasi para naman sa mga baguhang mga negosyante dyan sa mag-start magnegosyo, maiwasan nyo yung ganong pagkakamali. Kasi para sa akin, na-experience ko na rin yan dati, no, na pinahawak namin yung negosyo sa ibang tao. So, yun, mahirap talaga. At realidad yan dito sa mundo ng pagnenegosyo. So, kung may capital ka ngayon, may extra pera ka, mag-start kang mag-business, pero dapat ikaw yung magpatakbo. Ikaw yung mag-start, ikaw yung mag-umpisa, at sigurado ako, marami kang matututunan dyan. At yan lang muna for today's video mga boss. Kasi andito pa tayo sa ating salon, sa Cell Salon Digos and Kinapawan Branch. So, sa gustong magpaganda dyan, available po 10 to 30% discount. Mag-message lang kayo or message kayo sa page natin. So, sabihin nyo lang na mag-avail kayo sa discount kasi for booking lang yung mga discount natin. At close pala tayo ngayong January 12 kasi meron tayong Christmas party, no? So, kahapon nag-meeting tayo at kanina nag-update tayo sa ating mga manager paano natin gaganapin na party at anong mga target natin ngayong buwan ng January. So, yan lang muna for today's video mga boss. At huwag kalimutang magdasal at magpasalamat sa buong may kapal. Ako si Jeff Singko ang nagsasabing kumbate. Bye bye! Magtrabaho-trabaho na naman!